Akala ko noon, ang pagiging OFW, sagot sa lahat. Makakatulong ako sa pamilya ko, makakaipon, baka nga makapagpatayo pa ng sari-sari store sa probinsya. Yung pangarap naming maliit pero tahimik na buhay, yun ang iniisip ko nung sumakay ako ng aeroplano papuntang Hong Kong. Pero hindi ko alam, yung stepping stone ko pala, pababa ng impyerno. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lena. 25, breadwinner. Taga Camarines Sur. Panganay sa 5 magkakapatid. Nag-apply ako sa isang agency na sabi nila, legit to, safe. Pumirma ako ng kontrata. Sabi nila, domestic helper lang. May kwarto, pagkain, sweldo. Walang masama, walang kakaiba. Pero pagdating ko sa bahay ng amo, may something agad na hindi ko maipaliwanag. Tahimik masyado ang bahay. Malinis, oo. Pero parang wala kang karapatang huminga ng malalim. Yung mga amo ko, si Madam, laging naka-white. Para siyang ayaw madumihan kahit ng anino mo. Si Sir, tahimik. Hindi mo maririnig magsalita. Lagi lang nasa basement. Hindi ko napahabain yung kwento Diretso na ako sa experience ko. Pangatlong araw ko pa lang, pinakain ako ni Madam ng ulang parang adobo kung titignan. Mukha namang okay, pero nung tinapon ko yung tira sa basurahan kasi sobrang asim, may nakita akong gumagalaw. May uod. Akala ko nagkamali lang, baka natagalan sa kusina. Pero kinabukasan, pinakain na naman ako ng panis. At habang pinipilit kong lumukin yung para lang matapos, naririnig ko si Madam sa likod ko. Tumatawa. Is it good? Sabay lagok ng wine. As if nanonood siya ng palabas. Hindi ko pa rin tinanggap agad na sinasadya nila. Sabi ko baka stress lang sila. Baka ganun lang talaga ang galing sa ibang bansa. Pero nung ginabi ako ng linis sa sala, hindi ko sinasadyang madapa sa kwarto. May tumamas sa paa ko. Pagtingin ko sa ilalim ng kama, may rehas. Pinagwalang bahala ko muna yun. Nakatulog ako kaagad after maglinis siguro dahil sa pagod. Basta bigla akong inantok after maglinis. Kinabukasan, nagising akong may posas sa kamay. As in, literal, posas. Gulat na gulat ako. Hindi ko mapigilang mapaiyak. Tapos habang umiiyak ako, nagpupumiglas sa takot. Dumating si Madam, sabay sigaw, "What are you crying about, Lena?" Tapos tinawag siya ng mga bisita. Pinakawalan ako ni Madam sa pagkakaposas. Hinila niya ako. Pinapasok ako sa sala. Para akong ni-live show sa mga bisita. Habang nasa sahig ako, umiiyak. Tuwang-tuwa silang nanonood. May nagsabi pa ng, "Wow, your ward clearly knows how to act, ha?" After ng pangyayari, doon na ako nilagay sa maliit na storage room. Walang ilaw, mainit, amoy amag. Doon na ako natutulog, doon ako umiihi. Para akong aso. At every night, maririnig ko si Madam sa labas. Nagsasabi ng, "Maybe tomorrow, I will let her come downstairs with you." Hindi ko agad naintindihan yun. Hanggang sa isang gabi, habang tulog silang lahat, nakahanap ako ng butas sa pader ng storage. May maliit na pako. Naalis ko. Unti-unti, nabuksan ko ang pinto. Tumakbo ako. Tahimik, walang ingay, pababa sa basement. Akala ko si Sir natutulog lang doon. Pero pagdating ko, amoy bleach, kalawang, dugo. May freezer, may padlock. At sa dulo ng kwarto, isang pinto ang bakal. Tumigil ako sa harap. Nilapat ko ang tenga ko sa pinto. Tahimik, walang galaw. Pero maya-maya lang, "Tulungan mo ko." Nanigas ako. Hindi ako makahinga. May tao sa loob.
May babae sa likod ng pinto, humihingi ng tulong. Yung boses na yon, halos mapaiyak ako sa takot. Paos, pilit naghahanap ng pag-asa. Hindi ko alam kung ilang araw na silang nakakulong doon. Pero parang matagal na matagal. Lumapit ako sa pintuan ng bakal. Nilapat ko ang tenga ko. May kaluskos, may ungol, at may tunog ng mga kadena. Hindi ko matiis. Gusto ko nang tumakbo palabas ng bahay na yun. Pero may kumukurot sa loob ko na sabihin na hindi ka pwedeng iwanan. Biglang bumukas ang ilaw sa basement. Si Madam, nakasandal sa pader, nakasmile pero iba yung ngiti niya. Walang puso, parang demonyo. So, you're curious, Lena? Sabi niya. Did you know, everyone who peek in here never got out. Kinabahan ako. Pinilit kong manahimik, pero hindi iyon ang ginawa niya. Pinadapa niya ako sa sahig. Tinali niya ang mga kamay ko gamit ang alambre. Sobrang higpit at pinosas. Tapos inilagay ako sa maliit na cage, parang kulungan ng aso. 3 araw akong nandun, walang tubig, walang pagkain. At tuwing dadaan si Madam, tawa lang siya. Sinasabi, "You're so dramatic, Lena. You think you're special?" Sa gabi, naririnig ko yung mga iyak sa kabilang pintuan. Hindi lang 1, 2, 3. Iba't ibang boses ng babae. Humihikbi, umiiyak ng mahina. May bumubulong na, "Mama ko, gusto ko na umuwi." Sabi ko sa sarili ko, hindi lang pala akong biktima dito. 4 na araw, dumating si Sir. Tahimik, walang imik, pero may dala siyang bolt cutter. Bumaba siya sa basement. Narinig ko yung click ng kandado, yung pintuan ng maiiyak. Binuksan niya. Sumunod na narinig kong ingay, sigaw, mga babae na nagsisigaw, umiiyak, nagmamakaawa. Tapos, parang may nahulog. Parang may bumagsak o lumagapok. Si Madam, bumaba rin, lumapit sa kulungan ko, yumuko sa tenga ko. "I will not touch you because you're my husband's favorite for now. But don't get complacent. Once he gets bored, you're up next." Nanlambot ang tuhod ko. Pero kahit ganon, may natagpuan akong sulat sa loob ng kulungan. Siguro sulat ng isa sa mga dating nakakulong. Nakasulat, "Help! My boss is a psychopath. He's going to kill me next." Lalong nanlambot ang tuhod ko. At the same time, sa mga oras na yun, nilunok ko na ang takot ko. Kung ano man yung narinig kong lumagapok sa taas ng basement, hindi ko natutuklasin yun. Hindi ko nahintaying ako ang susunod. Sabi ko sa sarili ko, "Lena, di ka pwedeng lumabas. Di ka pwedeng maubos. Kailangan mong maging matalino at maingat kung gusto mong mabuhay." Nang araw na yun, habang nakatali sa kulungan, napansin ko na may maliit na bahagi ng rehas na medyo maluwag. Sira-sira na ang bakal, parang pwedeng mapilas kung gagamitin ng tama. Pinag-aralan ko lahat ng galaw ng amo ko. Si Madam at si Sir. Alam ko, hindi sila laging nagkakasabay sa bahay. Si Madam laging nasa taas, si Sir laging nasa basement. Ginawa ko lahat ng makakaya ko. Pinilit kong kalasin yung posas gamit ang alambre na nahulog sa sahig. Nasaktan ang mga kamay ko. Dumugo. Pero ginamit ko yon bilang motivation para hindi sumuko. Sa gabi ng ikalamang araw, habang tulog sila, gumalaw ako ng dahan-dahan. Pinilit kong huminga ng mababa para hindi marinig, hanggang sa tahimik na baklas ang posas. Nang makawala ako, dali-daling bumaba sa basement. Pinuntahan ko yung mga kulungan ng iba pang mga babae. May 3 pang babaeng kasama ko roon. Ilan sa kanila ay halos wala ng gana
may pasa sa muka at iba naman ay naghihikbi. Hinikayat ko silang sumama sa akin. Pero hindi lahat kaya. Ang ilan ay sobrang hina na. Kaya nagdesisyon akong umalis muna at humanap ng tulong. Habang papunta sa hagdan, nakita ko si Sir. Nakatalikod, may ginagawa. Hindi ko na tinuklas kung ano yun. Nakasuot siya ng maskara. May hawak ng kutsilyo at mga tools. Kinabahan ako, pero pinilit kong tumakbo. Sinubukan akong habulin ni Sir, pero sa awa ng Diyos, hindi niya ako naabutan. Sa paglabas ko ng bahay, sumigaw agad ako ng tulong ng buong lakas. Wala na akong pakialam kung hindi nila maintindihan yung sigaw ko. Basta sumigaw ako na parang wala ng bukas, na hindi lumilingon sa pinanggalingan ko. May mga kapitbahay na narinig ang sigaw ko. Nilapitan nila ako. Hindi na rin ako nakapagsalita. Dali-dali naman silang tumawag ng pulis. Tapos hanggang doon na lang ang naalala ko. Paggising ko, nasa hospital na ako. Doon na rin ako kinuhanan ng report ng mga pulis. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa mag-asawang amo ko. Nakakalungkot din na hindi ko rin alam kung anong nangyari sa mga babae sa basement na naiwan ko. Makalipas ng ilang araw, tulong ng gobyerno natin ay nakauwi ako. Alam niyo ba kung ano ang pinakamabigat na bahagi ng kwento ko? Hindi yung mga suntok, hindi yung pagkakakulong, hindi yung pagpuputol ng kalayaan, kundi yung realization na may mga tao pala tulad nila sa mundo, mga demonyong walang puso. Hindi madali ang naging buhay ko pagkatapos niyan. Maraming gabi na hindi ako nakakatulog. Pero ngayon, safe na ako sa probinsya. Dito na rin ako kumayod at nag-ipon. Nakapagpatayo na kami ng maliit na sari-sari store at unti-unti, nababawi ko na rin ang tiwala ko sa tao. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, follow nyo yung page namin sa Facebook, Anonymous Whisperer, or subscribe kayo sa YouTube channel na The Anonymous Whisperer. Feel free to comment kung anong klase pang kwento ang gusto nyong marinig o mabasa.